occupants of a building to evacuate safely and efficiently during a fire. Okay, aside from the fire drill, okay, siguro nakaranas din kayo, okay, na experience yung tinatawag naman nating earthquake drills. Kung kanina, we are referring to the certain burning of fire, dito naman, it's all about earthquake. Okay, meron ng famous na procedure na laging tinatandaan, the draft, cover, and hold on. Okay, dito naman, tinitrain natin, okay, yung mga tao kung paano sila magre-response kung sakaling magkaroon ng earthquake. Then, sa law enforcement operation naman, ito naman yung mga pag-uusapan natin. Okay, of course, pag-uusapan natin mamaya yung implementation ng pagsaserve ng warrant of arrest. Kahapon, tinanong ko sa inyo yan, di ba? Can a police officer arrest a person? Ang sagot natin dyan, definitely no. Hindi porket you are a police officer ay pwede ka na mag-aresto ni numan. Pag-uusapan din natin mamaya. Okay, ano ba yung mga iba't ibang responsibilities ng isang arresting officer? Meron ba kayong mga karapatan? Meron siyempre. Kung ang accused ay may karapatan, meron din karapatan ng isang arresting officer. Pag-uusapan din natin mamaya, ano yung mga possible crime na makomit ng isang police officer na nagko-conduct ng isang warrant. Aside from that, then pag-uusapan din natin yung ating SW. Please allow me to use SW. SW stands for search warrant. Warrant of arrest, search warrant. Okay? Pag sinabi naman natin class na enforcement of the visitorial power of the Chief PNP. Okay, when we talk about Chief PNP, okay, it is the position na binibigay because it is considered as the highest position. Remember, magkaiba ang position sa ranggo. Pag tinanong kayo ano ang highest position sa PNP, ang sagot doon PNP Chief. Pag tinanong naman kayo kung ano ang highest rank, ang sagot doon ay Police General. Ilan star ang matatagpuan nyo sa shoulder board ng isang PNP Chief? Basic question yon. Ilan? Ilan yung matatagpuan nyo dito? Diba? May shoulder board sila. Ilang star ang matatagpuan dyan? You can use our chat box. Ilan? Si Miss Nero, Sheila May. Ilan kaibigan? Ha? Ilan yung matatagpuan yung shoulder board? O yung star sa shoulder board? PNP Chief. Yes, Miss Nero. Miss Nero, can you please open your mic? Ilan? Tulungan mo siyang makatsyag. No idea po, sir. Hindi, kilala niyo ba si PNP Chief? Sir. Yung PNP Chief, kapag nakita niyo kanyang shoulder board dito, ilang star ang meron siya? 4, sir. Like, 4, sir. ayun, apat, di ba? Apat. Kasi kapag apat, ibig sabihin, yung ranggo mo, Police General. Kaya pag tinanong kayo, ilan ang 4-star general sa PNP? Isa lang. Ulit. Ilan ang 4-star general sa PNP? Isa. Ilan ang deputy? Ilan ang deputy sa PNP? Dalawa. Oh. Deputy for administration, deputy for operation. O ngayon, kapag tiningnan nyo naman yung shoulder board ng dalawa na yon, ilan yung star na matatagpuan mo dito?
Tatlo naman. 3-star general naman yung tatlo. Police Lieutenant General. Ilan ang 4-star general? Isa. Ilan ang deputy? Dalawa. O ilan ang 3-star general, Garod? Ilan ang 3-star general sa PNP? Dalawang deputy. Ha? Ilan ang 3-star general? Dalawa Dalawang po. Dalawa. Tatlo sila. Sino yung tatlo? Deputy for Administration, Deputy for Operation, tsaka yung Chief ng Director of Staff. Yung Chief ng Director of Staff, ang ranggo niya, 3-star general din. Ulit, ilan ang 4-star? Isa. Ilan ang deputy? Dalawa. Ilan ang 3-star general? Tatlo. Sino yon? Admin, operation, tsaka yung chief ng director of staff. Nakuha. Okay, now, balik tayo dito. Ang PNP chief ay meron po siyang visitorial power to visit and check yung mga police unit. Kung maalala nyo si former PNP chief Elizarde, okay, pumupunta siya, binibisita niya yung mga regional office tsaka yung mga provincial office sa buong Pilipinas in order to check, okay, yung kanilang organizational structure tsaka yung kanilang function. Okay? To make sure everything is done legally, fairly, and properly. This helps to protect people rights and maintain the discipline within the police force. Okay, next. Pag-usapan din natin yung anti-illegal drug operation. Of course, ang pag-uusapan natin dito will be your PDEA, your Philippine Drug Enforcement Agency. To give you a slight overview about the nature of the work of the PDEA. Ang PDEA kasi hindi siya katulad ng PNP. Ang PNP kasi is open eh. Yung kanilang operation is openly. Madami kang makikita mga police officer na nakakalat sa community. Pero pagdating sa PDEA, hindi. Ang trabaho nila is more on covert in nature. Ano ang ibig sabihin ng covert? Covert means patago. Wala kang makikitang PDEA agent na namamasyal sa palengke. Okay, nagko-conduct ng patrol. Walang ganon. Kaya pwede nyo din i-try na pasukan. Okay? Then, anti-illegal gambling operation. Okay? Pag sinabi natin gambling, syempre, ang tinutukoy natin dyan, mga sugal. Pero ang nakakapagtaka, di ba? Yung mga malalaking sugalan, pwede. Pero yung mga maliliit na sugal, bawal. Ano ang tinutukoy ko? Example, the PCSO. Di ba, sugal yun? Pero inaalaw nila. Di ba, sa Clark, Pampanga, madaming mga casino doon. Di ba, sugal yun? Pero pinapayagan nila. Pero yung mga maliliit na sugat tulad ng bingo, babawal na nila. Ano pa? Bingo, wedding, ha? Bawal yan. Pero titignan nyo naman, yung nature ng offense, pareho pa lang. It's all about gambling. Then, anti-illegal logging operation. Okay, dito naman, sa anti-illegal logging operation, okay, kung maalala nyo yung subject environmental laws. Sa environmental laws, meron kayong iba't ibang klase ng mga Republic Acts. Meron kayong tinatawag na green laws, blue laws, and brown laws. Ang tinutukoy natin dito kapag anti-illegal logging, we're referring to the green laws. Ito yung mga Republic Acts na nagbibigay ng protection dun sa ating mga natural resources tulad ng mga puno. Just like you, di ba? Just Aurora. Okay, we are very lucky kapag nagkakaroon ng typhoon. Andiyan yung Sierra Madre. Napakalaking tulong niyan in order to reduce yung effect ng typhoon bago siya mag-landfall dito sa atin.
Okay, next, anti-illegal fishing operation. Kung kanina, pinag-uusapan natin yung green laws, ang pinag-uusapan naman natin dito yung blue laws naman. Ito naman yung mga batas na nagpoprotekta para sa ating mga aquatic resources. Pinipigilan nila yung mga ganyang klaseng mga activities, yung paggamit ng dinamita, paggamit ng iba't ibang klase ng mga chemicals para makapaghuli ng mga isda. Okay, anti-carnapping operation, okay, under the Republic Act 10883, yung anti-carnapping law natin. Then, meron din tayong tinatawag na anti-kidnapping operation. Okay? When we talk about kidnap for ransom, it is differ for other. Okay? Yung ating tinatawag na arbitrary detention, okay? Illegal detention, kidnap for ransom, then yung tinatawag nating abduction, okay? Kahit pare-pareho sila ng manner, pero magkakaiba sila ng intent. Doon sa arbitrary detention o illegal detention, ang intention mo doon is to deprive the liberty of a person. Pinipigilan mo yung kalayaan ng isang tao. Sa kidnap for ransom naman, same, pero dito gusto mo magkaroon ng profit, kaya merong ransom money. Sa abduction naman, okay, meron siyang loot design. Pag sinabi nating loot design, meron siyang kasamang libog. Okay? Then, anti-cybercrime operation. Ito yung pinag-uusapan natin noong nakaraan. Di ba? Binuo ang anti-cybercrime because of the case of the scenario by Onel de Guzman. Because nowadays, okay, nagiging modern na, okay, yung manner kung paano mag-commit ng crime ang mga criminals. Kaya, being in the part of the law enforcement agency, okay, kailangan mag-upgrade din tayo. Kailangan matutunan natin i-prevent, okay, labanan, imbestigahan yung mga ganyang klase ng mga crime. Then, next category naman yung tinatawag naman nating internal security operation. Dito, nakapaloob yung tinatawag nating mga counter-insurgency operation. Okay, katulad ng mga ginagawa ng mga NPA, mga New People's Army. Okay? Diyan, ang isa sa mga unit na pumapasok sa atin will be your PNP SAF, your PNP Special Action Force. Sa Special Police Operation naman, what do you think? Ano yung mga iba't ibang klase na activity na pasok naman sa Special Police Operation? Ha? Ano yung mga yon? Okay, good example natin yan. Yan. Yung pagko-conduct ng checkpoint. Okay, now, pag-usapan na natin. Okay? Ano ba yung mga guidelines kapag nagko-conduct tayo ng checkpoint? Okay? Pakisulat yung mga guidelines kapag nagko-conduct tayo ng checkpoint. Okay, una, rule number 1, kailangan nyo ng tinatawag nating TL. Ano yung TL? Kailangan nyo ng team leader. Class, wait lang ha. 5 minutes break muna tayo. Iinom lang ako ng gamot ko.
Ayan, okay. Start tayo. Medyo sinusumpong kasi tayo ng allergy. Sobrang lamig. Tsaka yung hangin. Okay, going back. Okay, sulat natin. Ano ba yung mga iba't ibang guidelines kapag nagko-conduct ng checkpoint ang Philippine National Police? Number one, of course, kailangan meron silang tinatawag na TL o team leader. Okay, yung team leader nila, it must be a commission officer. Pag sinabi natin commission officer, dapat ang rango nila ay hindi bababa ng police lieutenant. Rule number two, okay, dapat lahat ng nagko-conduct ng checkpoint ay dapat naka-uniform. Walang checkpoint na naka-civilian sila. Pangatlo, dapat meron silang signage. Parang yung nakikita nyo sa PowerPoint presentation. Dapat nakalagay, PNP checkpoint is ongoing, headed by Police Lieutenant Juan de la Cruz. And rule number four, dapat meron silang tinatawag na marked vehicles. Kung sinabi natin marked vehicles, merong isang sasakyan doon, makikita mo doon sa sasakyan kung anong station sila galing. Kung galing ba sila ng Aurora, galing ba sila ng Baler, so on and so forth. Then, another, dapat kapag nagko-conduct sila ng checkpoint, it must be visible, okay, sa mga motorists. Hindi sila pwedeng maglagay ng checkpoint doon sa mga blind spot. Danas nyo ba yon? Na maglalagay sila ng checkpoint doon sa mga paliko o kurbada. Kaya tuloy yung mga motorist na bibigla. Pag bigla silang lumiko, boom, kunana. Balik na naman. Okay? Yun ang mga iba't ibang guidelines kapag nagko-conduct tayo ng checkpoint. May team leader, naka-uniform, dapat may signage, may marked vehicle, at dapat visible sa mga motorist yung area kung asa sila. Okay? Civil Disturbance Management Operation. Dito, pag sinabi natin civil disturbance, number one na pumapasok sa isipan natin will be yung pagko-conduct ng rally. Tama? Okay, actually, under our Philippine Constitution, meron naman tayong karapatan. Meron kayong freedom of speech o freedom of expression. Pwede niyong sabihin ano man ang gusto niyong sabihin. Pero always, remember, sa lahat ng karapatan, kailangan natin yan i-regulate. Example, meron kang karapatan na sabihin kung ano man ang gusto mong sabihin. Pero dapat yung content na sinasabi mo ay hindi siya makakasira ng ibang tao. Kung meron kang sinasabi, kung wala ka namang reference doon sa sinasabi mo, pwede ka kasuhan ng ibang tao ng tinatawag nating libel. Paninirang puri yun di ba? Sinasabi mo pero hindi naman totoo. Then, kung wala namang problema sa content, example, ang gusto niyo lang naman mangyari, ipataas ang sahod, di ba? Itaas ang sahod, ibigay ang benepisyo. Yung content, walang problema. Pinaglalaban mo lang yung karapatan mo. Ang problema, tingnan nyo yung manner kung paano nyo siya ginawa. Baka naman sinulat nyo sa pader. Bawal yun. That is vandalism. Hindi mo naman sinulat. Ginawa mo na, pinagsigawan mo ng hating gabi. Bawal din yun. Ngayon, sa Civil Disturbance Management Operation, paano natin mamimaintain yung peace and order? Okay? Paano natin mamimaintain yung kapayapaan during civil disturbance? Siyempre, as much possible, sa part ng law enforcement officer, hindi tayo gumagamit ng any force. Actually nga, yung mga yan, wala silang dalang firearms. Bawal na bawal ang barel during the civil disturbance. Ang meron lang sila, tulad ng nakikita nyo sa picture, mga PPE, mga protective gear, naka-helmet, may shield, at may batuta. Okay, dyan class, ang ruling dyan, dapat naka-uniform ang PNP, dapat ang layo nila sa mga nagrarally at least 100 meters. Ayan dapat kalayo. Then, in case man na hindi talaga mapipigilan yung mga nagrarally, ang last resort nila will be, una, okay, pwede silang gumamit ng water cannon. Yung sa BFP, pwede yun. Or,
they can use tear gas. Okay, maliban dun sa dalawa, wala na. Water cannon lang tsaka tear gas. Okay. Police assistance in the enforcement of demolition, eviction, and injunction. Okay? Lalong-lalo na sa mga tao na wala namang rights of privilege on that place. Nagbibigay sila ng assistance. Alam mo naman ang mga Pilipino, di ba, lagi silang merong pinaglalaban. Problema kapag may mga pinaglalaban sila, okay, tulad nun, kung meron naman silang court order, meron namang legal basis ang tao na paalisin kayo dyan, wala tayong magagawa. Example, bigyan ko ng example. Merong power ang government na tinatawag nating power of eminent domain. Pag sinabi natin power of eminent domain sa inyong human rights education, merong karapatan o merong kapangyarihan ng government na kunin ang property. Di ba? Under yung Article 3 sa Bill of Rights nyo, bawal yun eh. Bawal kunin nino man ang inyong property. Tama? Kasi kapag kinuha nila yung property nyo, pwede nyo silang kasuhan ng crime. Pwede robbery or theft o depende yan. Pero si government, meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan na kunin yung property ng isang tao. Provided, yung property na kukunin niya sa'yo ay merong paggagamitin for public use. Halimbawa, kinuha namin yung ari-arian ni Mr. Laico. Bakit namin kinuha? Kasi nga, okay, doon namin ipapagawa yung public hospital. Magpapagawa kami ng public school that is intended for public use. Walang magagawa si Laico. Laico, kunin namin, yung ano mo, yung ari-arian mo, gagawin namin public hospital yan. Kapangyarihan yan ng government. Pero, syempre, pangalawang requirements, dapat compensated. Dapat babayaran ni government si Mr. Laico para doon sa property na kinuha niya. Nakuha niyo? Or another example, baka naranasan yung mag-road widening ang government, tinamaan yung parte ng bahay ninyo. May nagawa ba kayo? Wala kayong nagawa. Pero, okay, that is for public use kasi. Ngayon, babayaran kayo ng government for that property. Okay. Sa intelligence operation naman, syempre dito, when we talk about intelligence operation, isa sa mga consider natin yung pagkukonduct ng surveillance. Okay, ang pinaka-purpose kasi ng surveillance is to conduct a discrete observation upang makakuha, okay, makagather ng mga iba't ibang information. Yung information na nakalap nila, yan naman ang gagamitin natin in order to come up a certain operation. Okay, sa investigation operation naman, okay, syempre dito tayo nagko-conduct ng investigation of crime. Once again, ano na ulit yung threefold aim? Ano yung threefold aim ng ating investigation? We need to identify the offender. We need to locate the offender. And the most important thing, ano? We need to provide a certain evidence. Okay? Hindi sapat na na-identify mo lang yung offender. Hindi sapat na malocate mo yung offender. Kailangan makapag-provide ka ng ano? Ng evidence na magpapatunay na yung tao na yan ay may kasalanan. Now, ang problema natin, hindi lahat ng evidence na nakukuha ng isang investigator ay tinatanggap sa court. Alam niyo naman ang court, diba, napakahigpit niya pagdating sa evidence. Okay? Ano ba ang mga requirements para maging admissible ang isang evidence sa court? Sulat niyo ulit. Admissibility of evidence. Number 1, it must be relevant. Number 2, it must be material. Pangatlo, it must be competent. Ulitin natin. Relevant, material, competent. Ano ibig sabihin ng relevant? Dapat yung evidence na ilalapit mo kay court, it must be connected. Meron siya dapat connection dun sa nangyari. Example, sinaksak ako ni Laiko.
Sinaksak ko ni Laiko. O ngayon, ano ipe-present mong ebidensya? Batuta. Mali. Bakit? Kasi nga sinaksak ako ni Laiko. Dapat ang ipakita mo, hindi batuta, kutsilyo. Tama? That is the meaning of relevant. That the evidence must be connected doon sa issue. Ano naman yung material? Okay, pag sinabi naman nating material, hindi yung material na bagay, ano? Pag sinabi nating material, ibig sabihin, pinresent mo yung evidence, meron siyang part ng crime na maikwento o masasabi. And pangatlo at pinaka-importante, it must be competent. Ano ibig sabihin ng competent? It must be allowed by the law. Kapag yung ebidensya, kahit relevant yan, pero hindi naman siya allow, meaning to say, illegal mo siyang nakuha, tatanggapin ba siya ng court? Ang sagot, syempre hindi. Di ba? Dahil yung ebidensya na yan will be considered at was fruit of the poisonous tree. Di ba meron kayong doctrine na gano'n? Doctrine of the fruit of the poisonous tree. Any evidence obtained by illegal means is not admissible in court proceeding. Sa Tagalog, anumang ebidensya na nakuha mo sa maling pamamaraan na hindi mo pwedeng gamitin sa korte. Kaya napaka-importante ng tatlo na yan. Ulitin natin. Okay, admissibility of evidence, it must be relevant. It must be material. It must be competent. Nakuha. Bigyan nyo ako ng thumbs up, no? Para nagkakaintindihan tayo dito. Kung nasusundan nyo yung discussion natin. Okay. Now, i-apply natin. Apply natin sa isang scenario. Are you familiar about dun sa nangyari dun? Nag-trending to sa social media. Familiar pa ba kayo dun sa malibog na nagbibisikleta? Kwento natin. Merong isang nagbibisikleta. Okay, hindi ko alam kung ano ang objective niya. Pinagtripan niya yung isang pulube. Yan sa may poste. Disclaimer lang ha, ladies and gentlemen, it is rated SPG. Ginawa niya, nilabas niya yung kanyang titi, pinatsupa niya dun sa pulube. Nag-trending yan sa social media, I do not know kung napanood nyo o nabalitaan nyo. Ngayon, anong nangyari? May isang concerned citizen, okay, na nakita yung ginawa nung cellphone niya at binigyan. Gago to ha, pinagtitripan yung pulubi, sumbong nga kita. Nalaman niya, di ko siya pwedeng isumbong kung wala akong sapat na ebidensya. Tama? Now, question. Yung ginawa ba ni concerned citizen ay tama? Pwede ba natin gamitin yung cellphone niya as a evidence? Yes or no? It is relevant ba? Yes. Check. It must be material. Meron ba siya may ikukwento? Yes. Check. It is admissible. It is competent. Allow ba yun ng batas? Yes or no? The answer is no. X. Hindi po yan allow ng ating batas. Bakit? Ang tawag doon sa ginawa ng concerned citizen, it is voyeurism. Paninilip yun eh. Di ba meron tayong voyeurism act kung saan hindi ka pwedeng mag-picture or mag-video ng ninuman na makikita yung kanyang private parts of the body in any public or private places. Ibig sabihin, to tell you, yung nagbibisikleta, pwede niyang sampahan ang kaso yung concerned citizen. Pwede niya sampahan ito ng voyeurism, di ba? Ibig sabihin, yung cellphone ni concerned citizen, it is considered as fruit of poisonous tree. Bawal yun. Nakuha nyo? Now, kung kayo ay magaling na investigador,
Kung hindi pwede yung cellphone ni concerned citizen, anong gagamitin nyo as evidence para makulong yung tao na yun? Oh, anong klaseng evidence? Hindi cellphone. Hmm. Kung pangarap nyo maging isang magaling na investigador, ano, ano ang pwede nating kunin na ebidensya? Ha? Kung hindi pwede yung cellphone, pwede ka namang mag-produce ng tinatawag nating testimonial evidence, di ba? Kunin mo yung statement, di ba, nung concerned citizen. Pwede naman siya gumawa ng statement, di ba? Pwede yun. Basta tatandaan nyo, laging, yun ang dahilan, okay, o paliwanag kung bakit madaming mga tao ang mga nakukulong o nahuhuli pero hindi nakukulong because of lack of evidence. May ebidensya nga, ang problema, mali naman. Kaya remember the three basic principle of evidence. It must be relevant, material, and pinaka-importante, it must be competent. It must be allowed by the law. Nakuha? Nasundan? Okay, next. Okay. Dito naman, sa scene of the crime operation, okay, dito, pinaprocess po natin yung crime scene. Okay? It is a more on technical works. Dito, class, kapag merong crime, ang unang kadalasan na pupunta dyan will be the first responder. Then, ang gagawin ni first responder, mag-reassess niya kung kailangan ng tulong ng forensic group in order to process the crime scene. Okay? Ngayon, ang magdi-declare kung okay na o hindi po si Soko. Si mismo ang investigator. Okay? Ang crime scene, siya na kinoconsider natin as the treasure island of the crime. Lahat ng mga ebidensya na makukuha nyo o mga kailangan nyo sa crime ay matatagpuan natin sa crime scene. Then, nagko-conduct din sila ng mga forensic examination of evidence. Example, okay? Kapag mayroong binaril, di ba? Kadalasan na marirecover nyo dyan, kadalasan cartridge case, basyo. Madalang natin makita yung baril. Madalang natin makita yung bullet kasi ang bullet kadalasan nasa katawan ng biktima. Cartridge case o basyo. Ngayon, kapag sinubmit mo yung cartridge case sa forensic, sa PNP Forensic Group, pag binigay nila sa inyo yan, hindi na yung mismo evidence. It is a report na siya. Ballistic report na. Doon kasi, tinitingnan nila yung tinatawag nating class characteristic and individual. Ito yung characteristic ng isang baril before pa siya i-manufacture. Pag sinabi naman natin individual characteristic, ito yung characteristic ng baril after siya gawin. Nakuha nyo? O, simplihan natin to simplify. Kapag merong babaeng buntis, di ba buntis yung babae, bago pa siya manganak, alam na natin na meron siyang, yung bata, merong mata, may ilong, may kamay, tama? Ang tawag natin doon, class characteristic. Bago pa lumabas ang bata, alam mo na kung ano meron sa kanya. Noong lumabas yung bata, na-verify mo, ay oo nga, may ilong. Pero yung ilong niya, iba sa ilong ko. Kasi yung ilong niya parang sundalo. Bakit? Laging nakadapa. Anong tawag doon? Individual characteristic naman siya. It is the unique characteristic na matatagpuan mo sa mga cartridge cases or bullet. Okay, next. Republic Act 7438. Ano ba ang Republic Act 7438? Ang Republic Act 7438, it is the act, okay, that define yung certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining,
and investigating officer and providing the penalties for the violation thereof. Umpisa natin. Certain rights daw, no? Ano ba ang pagkakaiba ng Miranda Doctrine sa Miranda Rights sa Miranda Warning? Doon muna tayo. Anong pagkakaiba ng tatlo na yan? Ha? Oh. Miranda Doctrine. Oh. Miranda Rights. Oh. Miranda Warning. Oh. Magkakaparehas ba yan o magkakaiba? Malamang sa malamang magkakaiba yan. O, doon tayo sa Miranda muna. Bakit ba Miranda? Bakit hindi na lang Laiko? Diba? Bakit hindi na lang Makatsyag? Bakit Miranda? Saan ba nagaling yung Miranda? Class, the Miranda was came from the Arizona versus Miranda case. Okay? With the name of, anong name ng Miranda doon? Yung tao na labag, yung kanyang rights during custodial investigation. Anong pangalan ni Miranda? Chito. Si Chito Miranda. Hindi si Chito Ernesto Miranda. Okay, si Ernesto Miranda, hindi po siya Pilipino I think isa siyang ano ba, ano ba nationality ni Ernesto Miranda? Pero hindi siya Pilipino, Meksikano ata 'yun. Nagkataon lang na yung kanyang apelyido ay hawig dito sa Pilipino. Ang nangyari kasi doon, okay, during the custodial investigation, nalabag ng mga law enforcement officer yung karapatan ni Miranda. Kaya siya, okay, na-dismiss yung kaso niya. Ngayon, anong pagkakaiba ng Miranda Doctrine, Miranda Rights, and Miranda Warning? After mangyari yun, gumawa sila ng isang doktrina. Sabi doon sa doktrina, dapat, base doon sa ginawa ng mga police officer kay Ernesto Miranda, dapat magkaroon tayo ng doktrina kung saan lahat ng mga tao na under ng custodial investigation ay dapat, okay, minomonitor at ini-implement pa rin yung mga karapatan nila. Anong tawag doon? That is the Miranda Doctrine. Okay, ano naman yung Miranda Rights? Ang Miranda Rights, yan naman yung list. Yan yung mga listahan ng mga karapatan ng isang tao. Ano yung mga yon? Yung karapatan mong manahimik, di ba? Karapatan mong magkaroon ng sarili mong abogado. That is the list of rights ng isang tao. Anong tawag doon? Miranda Rights ang tawag doon. Ano naman yung Miranda Warning? Yung Miranda Warning naman, yun yung ginagawa ng police officer kapag siya ay nag-aaresto. Ano ginagawa? Sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya, di ba? Nire-recite niya yung lahat ng rights ng isang tao. Ang tawag doon ay Miranda Warning. Nakuha. Miranda Doctrine, Miranda Rights, and Miranda Warning. Ayun ang pagkakaiba ng tatlo. Ngayon, class, kapag kayo naman ay naging, okay, arresting officer, syempre, meron din naman kayong mga karapatan. Kung ang accused ay may karapatan, meron din pong rights. Rights of arresting officer. Ano yung mga karapatan nyo bilang mga arresting officer? Tatlo yun. Right to break in, right to break out, and right to summon assistance. I repeat, right to break in, right to break out, and right to summon assistance. Mamaya, pag-usapan natin kung saan siya ginagamit. Okay. Ano ang mga duties ng public officer? Okay. Number one, we need to inform in a language known and understood by him of his right to remain silent and to have a Miranda rights. Number one, na duty ninyo as a public officer o police officer, kailangan nyong sabihin, i-recite yung karapatan ng isang tao. Sir, question, pwede po bang English? Pwede. Sir, pwede po bang Tagalog? Pwede.
Sir, pwede po bang Ilocano? Basta't naiintindihan. Okay, nung taong inuhuli mo. Okay, gawin mo siya. Okay, kasi ang pinaka-purpose naman dito, ma-inform mo siya. Sa Rin McCoy, okay, to tell you, yung iba dyan, ginagawa na lang nila, okay, hindi nila agad sinasabi sa mismong crime scene, ginagawa nila, okay, hinuhuli na lang yung tao, pagdating sa police station, pinapapirma na lang siya ng waiver. Anong waiver? Waiver na to inform na winave ko po yung aking karapatan, nasabi po sa akin yung lahat ng karapatan ko. Kasi class, merong isang case na nangyari dyan, to tell you ha, para ma-emphasize nyo yung kahalagahan ng pagsasabi ng rights na yan. Example, si Laiko, inaresto niya si Makachag. Okay? Si Laiko, meron siyang warrant of arrest. Inuli niya si Makachag. Valid. Ngayon, ang ginawa ni Makachag, kinuha niya yung kanyang classmate. Number one sa board exam. Number one sa board exam. With the name of Attorney Sheila May Nero. Nero, abogado ka ngayon ha. Okay. Ngayon, alam mo naman yung mga abogado. Okay, ang ginagawa nila, hinahanapan nila ng irregularities para ma-dismiss ang kaso, di ba? Kaya tinanong niya, okay, Police Officer Laiko, during the arrest, meron ka bang warrant? Kaya Police Officer Laiko. Sabi naman ni Laiko, yes, attorney. The warrant was issued by Judge Allen Fausto of the Regional Trial Court of Aurora. Valid. Follow-up question si Attorney Nero. Okay. Kung meron kang warrant, during the arrest, sinabi mo ba yung rights ng aking client? Siya talaga umaharap talaga ng butas tong si Attorney Nero. Magaling si Laiko. Sabi niya, yes, attorney. During the arrest, I already cite or recite the rights or the Miranda rights of your client. Magaling talaga si Attorney Nero. Sige nga, Laiko. Police Officer Laiko, kung talagang sinabi mo, can you please recite in open court the Miranda rights? Ang problema ni Police Officer Laiko, hindi siya nakapag-review, kamot at hindi makate. Sabi niya kay Judge, pwede po ba next time na lang? Hindi ko po kabisado, hindi ko po na-recite. Okay? Ano ginawa ni Atty. Nero? Your Honor, I would like to request the dismissal of the case. What will be the grounds? Violation of the constitutional rights. Dahil hindi po kayang i-recite ni Police Officer Laiko ang Miranda rights sa open court, it's seen na hindi talaga niya sinabi yung Miranda rights during the arrest. It is the violation of the rights of my client. Ano sinabi ni Judge Allen Fausto? Na-dismiss ang kaso. Dahil hindi lang na-recite ni Police Officer Laiko yung Miranda rights. After that, ginawa ni Atty. Nero, sinampahan niya ngayon ang kaso si Laiko. Nakuha niyo ibig sabihin? Ganun ka-importante mga kaibigan na kabisado nyo yung Miranda rights. Kahit nga yung Tagalog lang, walang problema, sabi ko nga. I-recite mo. Diba? Meron kang karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin sa lahat ng hukuman sa Pilipinas. Meron ka ding karapatan na kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayanan, kawawa ka naman. Mali ba, Atty. Nero? Mali. Mali. Ano ba ang tama, Atty. Nero? Sir? Anong mali? Mali ba yung Miranda rights na ni-recite ko? Kung wala kang Kung, kakayanan, kawawa ka naman. kung wala kang kakayahan na kumuha ng abogado, ang pamahalaan ang magbibigay sa'yo. Okay. Mali yung binasa ko pala. Mali pala.
Kung wala kang kakayanan, sabi natin na ulit, kung wala kang kakayanan, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo ng 10. 10 Banero. Isa lang, sir. 10, tama Nero, 10 ang ibibigay. Isa lang 10, po. attorney. Ay, isa lang. Sorry. Nakala ko 10. Okay, next. O, nakuha nyo na. Naintindihan nyo na kung bakit importante na sabihin ang Miranda rights. Okay, pangalawa. Be assisted by the counsel at all times. Sino ba yung tinutukoy nating counsel dito? Pag sinabi nating counsel class, yung tinatawag nating your attorney, yung abogado mo. Ngayon, ang tanong, tuwing kailan dapat kasama mo yung abogado mo? Sabi nga dyan, preferably of your own choice. Ngayon, sabi nga ni Atty. Nero, kung wala kang kakayanan, ang gobyerno ang magbibigay sa'yo. Libre yun. Ngayon ang tanong, tuwing kailan dapat kasama mo yung abogado mo? Tuwing kailan? Oh. Siyempre, number 1, kapag during arraignment. During arraignment, dapat nandun yung abogado niyo. Alam niyo ba yung arraignment? Di ba sabi niyo criminal procedure na kayo, pag sinabi natin arraignment, it is a type of proceeding na ginagawa sa court in order to acquire the jurisdiction or to inform the person of the nature of his offense. At pangatlo, para mabigyan ng pagkakataon yung akusado na mag-plead either guilty or not guilty. That is the purpose of arraignment. Okay? Ang problema, sa arraignment, nandun dapat yung abogado. Alam nyo naman ng mga Pilipino, wala tayong kamalay-malay dyan. Kapag tinawag niya asan si Leomart Saludo? Tayo. Asan yung abogado mo? Ay, Judge, Your Honor, kailangan po ba ng abogado? Hindi ko po alam na kailangan ng abogado. Anong gagawin ng judge? I-reschedule ba ang arraignment? Siyempre hindi. Hindi rin naman siya pwedeng ituloy kasi wala kang abogado si Saludo. Anong kailangan gawin? Kaya nandun yung PAO, yung Public Attorney's Office. Si judge, tatawag siya ng PAO. Pao, bigyan niyo ako ng isa. Lumapit na si Atty. Nero. Mr. Saludo, I am Atty. Nero from Public Attorney's Office. Ito yung aking calling card. Ito ang schedule mo. Puntahan mo na lang ako sa office ko. Basta sabihin mo lang dyan, not guilty. Nakuha? Yung una, dapat during arraignment, nandun yung abogado nyo. Pangalawa, kapag extrajudicial confession or admission, dapat nandun yung abogado. Kasi kahit umamin ka, pero wala naman yung counsel mo doon, hindi rin po siya allow. Kailan pa? Kapag promulgation na ng judgment. Halimbawa, sasabihin na sa'yo kung guilty ko or not guilty. Dapat nandun yung abogado. Okay. Be visited by have a conference with yung tinatawag natin right to visit. Sino ang pwedeng bumisita sa inyo? Any member of your immediate family, medical doctor, or priest, or any national non-governmental organization accredited by the Commission on Human Rights. Kasama din dapat dito yung attorney, yung abogado. Kaya, kung maalala nyo, yung nangyari kay Duterte, di ba? Natatawa ako doon kay Bongo eh. Pinidyo pa ni Bongo yun eh. Parang linive niya ata, ang sabi niya. Mga kaibigan, mga kababayan, nandito po ako ngayon. Okay. Hinuli po ang ating mga napangulo. Ayaw po kong payagan na bistahin siya. Gusto ko sanang sagutin si Bongo eh. Bongo, ikaw ba ay member ng immediate family? Hindi naman. Doktor ka ba ni Duterte? Hindi naman. Pare ka ba? Hindi naman. Member ka ba ng Commission on Human Rights? Hindi rin. Abogado ka ba ni Duterte?
Hindi rin. Kaya wala siyang karapatan na bisitahin at kausapin si Duterte. Tama ba? Ang may karapatan lang, sino? Si Sara Duterte. Kasi immediate family siya. Okay? Next. Okay. Any extrajudicial confession made, okay, by the person arrested, detained, or under custodial investigation will be in writing. Ano ba ibig sabihin, class, ng confession? Ha? Ano ang pagkakaiba ng confession kay admission? Sulat nyo. Pag sinabi natin confession, direct acknowledgement of guilt. Kapag admission, direct acknowledgement of facts. Ulitin. Confession, direct acknowledgement of guilt. Ang inamin mo, yung guilt. Okay? Admission naman, ang inamin mo, direct acknowledgement of facts. Example, tinanong ko si Saludo, Saludo, ikaw ba pumatay? Yes, Your Honor. Ako nga po. Ako po ang pumatay. Ano yan? Confession o admission? That is confession. Kasi inamin mo yung guilt. Ano yung admission? Direct acknowledgement of facts. Saludo, ikaw ba ang bumaril? Sir, hindi po. Pero hawak mo ang baril. Opo. Oh, that is admission. Nakuha nyo? Nasundan. Magkaiba kasi ang guilt sa facts. Di porket kasi na hawak mo ang baril, ikaw na yung pumatay. Di ba, Saludo? Oh. Ngayon, ano naman yung judicial? Ano ang judicial confession and judicial admission? Pag sinabi natin judicial, ibig sabihin yung confession or admission ay ginawa mo inside the court. Pinatawag si Saludo. Di ba meron tayong dalawang subpoena? Ano yung dalawang subpoena? Subpoena duces tecum ad subpoena ad testificandum. Ano pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi nating subpoena duces tecum, okay, kailangan mong pumunta sa court in order to bring the documentary evidence. Pero kapag subpoena ad testificandum, from the word nasundan, yung po ang pagkakaiba ng dalawa. Okay. Now, ano naman yung extra? Pag sinabi naman ng extra, yung confession and admission ay ginawa mo saan? Sa labas. Outside the court. Hindi literal na labas, ha? Baka isipin nyo sa labas ng korte. Ibig sabihin, sa ibang opisina. Example, bigyan natin ng senaryo. Halimbawa, sinasampahan nyo ako ng kaso. Ngayon, umamin ako sa RTC. Ano ibig sabihin ng RTC? Ano ibig sabihin ng RTC? Saludo, ano ibig sabihin ng RTC? Regional Trial Court, sir. Mali. Rapi Tulfo Court. Ayan. That is the RTC. Rapi Tulfo Court. Doon ako umamin. Kay Rapi Tulfo. Di ba uso ngayon yon? Yung pag-amin kay Boss Rapi. Doon ako umamin. Boss Rapi. Oh, yes, Sir Allen. Yung mga estudyante po ng Aurora, nirereklamo po ako. Anong gusto mong gawin? Pwede po ba na umamin na lang po ako dyan sa palabas ninyo? Sige, walang problema. Dinilay.
Mga kababayan, kasama natin ngayon si Sir Allen at meron siya sasabihin sa atin. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Allen Fausto. Yung pong mga estudyante ko dyan sa may Wesleyan Aurora Campus, ako po ay nireklamo nila. Yung pong nirereklamo po nila, inaamin ko po, ako po talaga ang may kasalanan noon. Pasensya na po talaga. Question class. Yung ginawa ni Sir Allen na pag-amin kay Rapi Tulfo sa kanyang palabas ay consider bang extrajudicial confession? Yes or no? Oo o hindi? Extrajudicial confession ba yon? Oo o hindi? You can use your chat box para malaman ko. Yes or no lang? Extrajudicial confession ba yon? Yes or no? Oo. Gani corpus. Galit na galit pa. Oo. Yes. 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 Okay, yes. Okay, majority ng mga sumagot, ang sabi yes. Very good. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Palakpakan nyo. Dahil mali kayo. Bakit? Hindi yun extrajudicial confession. Dapat class, ang extrajudicial confession must be conducted in the proper office. Saan ka ba umamin? Sa TV show. Nino? Ni Rapi Tulfo. Oh. Sino ba si Rapi Tulfo? Senador yun. Sige, sabihin natin senador yun. Anong ginagawa ng senador? Tigagawa ng batas. Dapat umamin ka, okay, sa tagapagpatupad ng batas. In short, yung extrajudicial confession must be conducted saan? Conducted sa police station. Kaya sabi nga nila ko, public apology yun. Hindi yun extrajudicial confession, ladies and gentlemen. Dapat in proper office. Dapat saludo, umamin ka sa police station. Halimbawa, sa police station, police officer naman si Saludo ngayon. Mr. Police Officer Saludo, ako po si Sir Allen. Pwede po ba akong umamin sa inyo? Sige sir, kanya. Pero dapat kung aamin ka sa akin, dapat it must be in writing. Dapat nakasulat ha. Sige po. Dapat voluntary. Opo, sige po. Dapat nandun yung counsel mo kasi abogado mo. Wala po akong abogado. Teka, hanap tayo ng abogado mo. Dapat kumpleto yun ha. Yung requirements ng extrajudicial confession, it must be voluntary, nakatranscribes into writing, ano pa? It must be merong present ng counsel. Paano? Lahat yun kumpleto. Magaling si Police Officer Saludo. Pinasulat niya. Pinirmahan ko. Question. Yun ba ay considered na ngayon na extrajudicial confession? Yes or no? Nakalagay doon na ako talaga ang gumawa ng crime. Extrajudicial confession na ba yun? Yes or no? The answer is yes. Valid na yun. Kasi nga, nasa proper office ka na. Ang tanong, pwede na ba siyang gamitin para makulong ako? Pwede na bang gamitin yung extrajudicial statement ko in order to prove the guilty beyond reasonable doubt? Yes or no? Nakalagay doon, ako talaga ang gumawa. Yes or no? The answer is no. Hindi pa rin. Bakit? Kasi class, dapat lahat ng ebidensya ay ipipresent sa loob ng korte. Ngayon, ipipresent nyo, i-offer nyo. Your Honor, we would like to present the statement made by Sir Allen. It content is about his confession in our police station. Ngayon, syempre magko-conduct pa rin ng cross-examination niya. Tatanungin ka pa rin.
Sir Allen, ito ba ay talagang ginawa mo? Opo. Voluntary ba? Oo. Andun ba yung abogado mo? Yes. Tatanungin kita ulit, ikaw ba talaga ang sumaksak? Yes po. Kasi gusto dapat marinig ng court. Dapat marinig ng judge ang pag-amin mo para ma-consider siyang guilty. Nakuha. Nasundan. Okay, next. Okay, eto. Pag-serve ng warrant of arrest. Okay, dito tayo. Medyo madugo-dugo to. Okay. Unang tanong. Okay. Ano ba ang arrest? Saan ba natin makikita ang legal basis ng arrest? Ang arrest ba ay matatagpuan natin sa Revised Penal Code? Yes or no? Eh? Asa si Atty. Nero? Ayun. Okay. Wala po sa Revised Penal Code yan, ano? Nasa Rules of Court. Under, sabi nga ni Laiko, Rule 113. Kung gusto niyo malaman lahat ng legal basis about arrest, basahin niyo yung Rule 113. Under the Rule 113, under the Section 1 ng Rule 113, ano ang matatagpuan natin dyan? Ang matatagpuan nyo dyan will be the definition ng arrest. Pag sinabi nating arrest class, it is taking of person into custody. Malinaw na malinaw sa Section 1 under the Rule 113. Ang kukunin nyo, taking of person, tao ang kukunin ninyo. Kapag ang kinuha ninyo is item, hindi po arrest yan. Ang tawag doon, seizure naman ang tawag. Okay, kapag tao, arrest. Kapag item, seizure. Kaya nga search, paghahanap, seizure, pagkuha. Into custody. Nakuha. Follow-up question. How the arrest is made? Paano ba natin malalaman na mayroong arrest na naganap? How the arrest is made? Paano ba natin malalaman na mayroong arrest na naganap? Okay. Una, dapat nagkaroon ng tinatawag nating actual restraint. Ano ibig sabihin ng actual restraint? Na isama mo yung tao sa police station. That is actual restraint. Na isama mo. Or, number 2, voluntary submission. Ano ibig sabihin ng voluntary submission? Okay? Yung tao, voluntary siyang sumuko o pumunta sa police station. Okay? Kapag nangyari yung dalawa na yan, either of the two, merong arrest na naganap. Nakuha nyo? Nasundan? Ulitin natin ha. Okay, paano natin malalaman na merong arrest na naganap? Simple lang. Kapag merong actual restraint or nagkaroon ng voluntary submission. Okay, now, scenario. Bigyan natin ng scenario. What if, nasa na si police officer sa Ludo? Iniwanan na tayo. Ayan, ito naman. Si police officer Hermano naman. Halimbawa, si police officer Hermano, puhulihin niya si Ramos, si Ren Joshua Ramos. Sabi niya, Mr. Ren Joshua Ramos, kailangan mong sumama sa akin. Meron akong warrant na dala-dala. It was been issued by Judge Allen Fausto. Sumama ka sa amin. Ang sabi ni Ramos, Police Officer Hermano, hindi ako makakasama sa inyo. Okay? Ngayon, hindi makalapit si Hermano. Bakit hindi makalapit si Hermano?
Sa pagitan ni Hermano at ni Ramos, merong ilog. Hindi siya makatawid. Pero naririnig naman. Ang kumausap kay Hermano, yung abogado ni Ramos, with the name of Attorney Abelino Jessel J. Sabi ni Attorney Abelino, Police Officer Hermano, hindi po makakasama yung aking kliyente kasi meron po kaming pupuntahan. Pero nangangako ako na after namin matapos yung ginagawa namin, isusuko ko siya sa police station ninyo. Question class. Tanong. Okay, meron bang arrest na naganap? Meron o wala? Doon sa senaryo. Meron o wala? Meron bang arrest na naganap? Meron o wala? You can use our chat box para sa sagot. Meron o wala? Analyze yung mabuti. Wala. 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 Okay. O, Ramos, can you please open your mic? Bakit wala? Ano ang reason mo? Kasi sir, hindi dinala sa custody tsaka hindi siya tinanong sir. Okay, very good. Dahil hindi naman nangyari yung dalawa. Diba? Naisama ba si Ramos ni Hermano? Hindi naman. Sinuko ba o sumuko ba si Ramos? Hindi rin naman. Kaya class, walang arrest na naganap. Tatandaan nyo, basta walang act of restraint, walang voluntary submission, walang naganap na arrest. Nasundan? Nakuha? Malinaw tayo dun ha? Doon pa lang tayo sa definition ng arrest at paano siya ginagawa. Okay, next tayo. Tinanong ko sa inyo kung nakaraan, di ba? Can a police officer arrest a person? Ang sagot natin doon ay definitely hindi. Ang exemption ninyo kapag meron kayong exemption, number 1, kapag merong warrant of arrest. Pangalawa, pasok sa warrantless arrest. Okay. Yan, yun yung dalawang exemption. Hindi nyo pwedeng huliin yung isang tao provided meron kayong warrant of arrest or yung ginawa ng isang tao ay pasok sa warrantless arrest. Pag-usapan natin, ano ba ang warrant of arrest? Pag sinabi natin warrant of arrest, number 1, it is an order in writing. Dapat kapag kayo ay nagko-conduct ng arrest, dapat meron kayong order na hawak. Okay, it is an order na galing kanino? Kay judge. Doon sa order in writing, ano titingnan nyo? Titingnan nyo yung pangalan ng taong huhulihin ninyo. Dapat i-check nyo kung anong pangalan ng huhulihin ninyo. Ngayon ang tanong ko, familiar ba kayo sa John Doe warrant? Are you familiar about John Doe warrant? Ha? Sir. Attorney Avelino, ano ang John Doe warrant? Sir, kapag po hindi po alam yung pangalan ng suspect. Then based on description lamang. Yes, sir. Tama? Yes. Tama. That is John Doe. Meron siyang counterpart, Jane Doe naman kapag babae. Tama? John Doe pag lalaki, Jane Doe kapag babae. Attorney Abelino, may tanong lang ako. Yung bang John Doe warrant, it is applicable here in the Philippines? Yes or no? Sir, yes, sir po. Yes. Why?
Kapag ano, sir? Na idea, sir? Applicable ba ang Jando Jando warrant dito sa Pilipinas? Sabi mo yes, bakit? Paano? Hindi ko alam, sir. Bigay kita ng senaryo, ano? Halimbawa, binigyan ako ng warrant ni Judge Jando. Good morning. Nandito po kami po ay galing sa Baler, Aurora Police Station. Inuhuli po namin ay si Dart, Tall, and Kind. Ngayon, sino si Dart, Tall, and Kind? Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? Nasundan niyo ako? Class, kapag description lang ang hawak mo, hindi mo alam kung sino ang huhulihin mo. Hindi mo alam kung sino sa kanila. Kaya, the answer dun sa tanong ko, is John Doe warrant applicable here in the Philippines? Hindi po pwede. Kasi kailangan, so order in writing nyo, nandun yung pangalan ng taong huhulihin ninyo. What if, kung description lang, nagkamali ka pa ng kinuha, pwede ka pang kasuhan ng arbitrary detention. Nakuha yung ibig sabihin? Kaya dapat, kapag order in writing, nandoon yung pangalan ng taong huhulihin ninyo. Nasundan? Nakuha? Okay, next. The warrant of arrest, it is an order in writing diba? Issue in the name of the people of the Philippines. Tama? Kapag nag-i-issue ng warrant of arrest kasi si judge, in behalf of the people of the Philippines. Lalong-lalo na kapag yung crime na na-commit mo ay public crime. Tama? Ano yung public crime? Malalaman mo yun kapag public crime. People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Public yun. Pero kapag private crime, Juan de la Cruz versus Juan de Guzman. Private yun. Okay. Ano ba yung mga example ng private crime? Nga. Higyan niyo ako ng private crime. Ano ang mga example ng private crime? Tandaan niyo ito, acronym na to. Sa kasal. Ayan. Acronym nyo, kasal. Ano yung kasal? C stands for concubinage. A for adultery. S for seduction. A for abduction. A for acts of lasciviousness. Then L for libel. Ayan. Lahat po yan ay mga private crime. Ang pwede lang po magsampa ng kaso dyan ay mga private offended party. Nasundan? Nakuha? Okay, next. Tuloy natin. Warrant of arrest, it is an order in writing issue in the name of the people of the Philippines by, sino nag-i-issue? Walang iba kundi ang judge. Okay? Si judge lang po ang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Hindi pa pwede, okay, hindi pa pwede si public prosecutor, hindi pa pwede si mayor, hindi pa pwede si warden, si PNP chief, hindi rin pa pwede. Ang pwede lang mag-issue ng warrant of arrest ay sino? Si judge. Ang tanong, ito ang tanong. Ano ang kailangan gawin ng judge bago siya mag-issue ng warrant of arrest? Anong tawag natin doon? Tanong natin yung mga attorney natin. Si Attorney Nero. Attorney Nero,
Ano ang kailangan gawin ng judge bago siya mag-issue ng warrant of arrest? Attorney, anong tawag po natin doon? Bago siya makapag-issue ng warrant of arrest. Kailangan daw ni tulong ni attorney. Isang attorney natin. Asan yung isang attorney natin? Nagtatago na sa akin. Si attorney Avelino. Attorney, pakitulungan yung inyong kumpanyero. Anong tawag natin? Sir, di ko Bago rin po mag-issue ng warrant of arrest, anong ginagawa ng court? Ha? Ano? Ha? no idea, sir. No idea. Very good. Okay. Oh. Lagyan natin ang senaryo para ma-appreciate nyo. Okay. It is visible. Attorney Evelina. Yes, sir. Okay. Lagyan natin. Di ba? Halimbawa, meron tayong tinatawag na offended party. Pag sinabi natin offended party, ang tinutukoy natin dyan, okay, yung tao na naging biktima ng isang crime. Example, nabugbog ka, offended party ka. Nanakawan ka, offended party ka. Diba? Ngayon, kung ikaw ang isang offended party, kadalasan saan kayo lumalapit? Lumalapit kayo sa isang police officers, di ba? Lalapit kayo sa police, magsusumbong kayo, hihingi kayo ng tulong. Sir, tulungan niyo po kami. Kami po ay nadukutan. Kami po ay nabugbog. Ngayon, bilang isang police officer, kapag merong offended party ang lumapit sa iyo, ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mo mag-conduct ng tinatawag nating investigation. Tama? Kasi kailangan mo alamin kung sino yung offender, kailangan mo alamin, okay, kung asan yung offender, at kailangan mo mag-provide ng evidence. Ngayon, okay, kapag na-identify mo na, na-locate mo na, at nakapag-provide ka ng evidence, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo nang gumawa ng tinatawag nating complaint. Ngayon, yung complaint na yan, saan mo isasubmit? Isasubmit natin yan sa Office of the Prosecutor. Ngayon, sa Office of the Prosecutor, sino ang matatagpuan nyo? Nandoon si Public Prosecutor. Ngayon, kung kayo naman ay isang Public Prosecutor at na-receive mo ang complaint, ano ang kailangan mong gawin sa complaint? Magko-conduct ka ng preliminary investigation. Para saan? Para ma-identify kung merong probable cause o tinatawag nating prima facie evidence. Tama? Kasi dyan pa lang, kapag nakita ng public prosecutor by means of conducting preliminary investigation, wala namang probable cause, walang bigat ang complaint mo, anong gagawin niya? Ibabasura niya, di ba? Pero kapag nalaman niya na merong probable cause, merong prima facie evidence, ang kailangan niya gawin, magsasabit siya ng information. Ngayon, yung information na yan, saan isasubmit? Isasubmit yan sa Office of the Court. Sa mismong court. Tama? O. Ngayon sa court, sino matatagpuan nyo dyan? Nandiyan si judge. O.
Ngayon, ikaw na yung si judge ngayon. Noong na-receive mo yung information at yung complaint, ano ang kailangan mong gawin bago ka mag-issue ng warrant of arrest? Ito yung tanong ko kanina kay Atty. Abilino. Ang sagot doon, kailangan mo mag-conduct ng preliminary examination para ma-identify kung merong probable cause. Kasi ito ang kailangan para makapag-issue ka ng warrant of arrest. Tama? Ngayon, yung warrant of arrest na yan, kanino nyo siya ibibigay? Ibibigay nyo kay peace officer. Peace officer kasi yung ginamit sa batas. Ngayon, bilang isang peace officer, magiging arresting officer ka na. Ang kailangan mong gawin, kailangan mo nang mag-conduct ng arrest. Kapag na-arrest mo na yung tao, saan nyo kadalasan dinadala yan? Dadalhin nyo yan sa lock-up jail. Magko-conduct kayo ng tinatawag na custodial investigation. Kapag nakapag-conduct ng custodial investigation, hindi pwedeng manatili sa inyo na matagal ang tao. Kailangan ilipat sa BJMP. Kaya kailangan mag-issue ng tinatawag nating commitment order. O ngayon, kapag may commitment order niya, saan nyo dadalhin yung tao? Dadalhin nyo ngayon sa BJMP. Kasi si BJMP, siya ang may hawak sa mga person under investigation, person awaiting for trial, person awaiting for judgment. Ngayon, habang nandiyan sa BJMP yan, kailangan si court makapag-conduct natin ang tinatawag na arraignment para ma-acquire na yung tinatawag natin jurisdiction. Kapag mayroon ng jurisdiction, okay, may jurisdiction na. Meron ng power to hear and try and decide cases. Kailangan nyo na mag-schedule na tinatawag nating pre-trial. Dito kasi sa pre-trial, magkakaroon na ng marking of evidence. Then yung mga prejudicial question, dito na tinatanong. Then kapag okay na, proceed tayo sa trial. Siyempre sa trial, magkakaroon na ng mga direct examination, cross-examination, then para malaman natin kung meron ng judgment. Kapag yung tao ay guilty, makukulong ka. Diba? Magkakaroon ka ng imprisonment. Ngayon, ano ang order na i-issue ngayon ng court? Mag-i-issue na siya ng tinatawag nating mittimus order. Tama? Ngayon, sa mittimus order, nakadepende kung saan siya mapupunta. Kapag yan ay not more than 3 years. Pag not more than 3 years, kanino siya mapupunta? Pag not more than 3 years, mapupunta uli yan kay BJMP. Nakuha? Pero, kapag ito ay 3 years and 1 day and above, okay, kanino siya mapupunta? Kay Bucor. Okay? O ngayon, pwede siya mag-file ng appeal. Basta't meron siyang 15 days. Nakuha? Nasundan? Yan po yung simple, okay, procedure ninyo sa pag-i-issue ng warrant arrest at sa inyong criminal procedure. Question? Nakuha ba? Nasundan? Bigyan nyo nga ako ng thumbs up dyan kung nasundan nyo o nakuha nyo. Sige, ano nyo muna, screenshot nyo muna para meron kayong copy.
Okay? Time check muna natin. My time is 9:58 na. Sige, magkaroon muna tayo ng morning break before natin pag-usapan, okay, yung warrantless arrest naman. Okay? Tapos na tayo sa warrant of arrest. Proceed naman tayo sa warrantless arrest. Ito kasi medyo crucial to. Kasi sa warrantless arrest, wala na kayong order in writing. Nakadepende na lang yan sa situation kung pwede nyo siyang hulihin or hindi. Kasi kapag hindi pasok, okay, sa warrantless arrest yung ginawa ng tao, naku po, kakasuhan kayo dyan. Nakuha, nasundan, nakopya. Kaya sige, morning break muna tayo mga kaibigan.